Yon, yes, hello. So, kamusta po mga ka-Streetwise, no? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no? Ito. Andito po tayo ngayon sa Iloilo International Airport at ako po ay pabalik na po ng Maynila. Okay. So, hindi lang po nakakaalam, umuwi po ako ng Iloilo para lang po gampanan yung obligasyon po nating bumoto. Okay. So, ngayon, alam nyo, habang nandito po ako sa Iloilo, syempre nakikiosyoso po tayo kasi maliit lang po yung LGU sa Iloilo eh. So binisita po natin yung mga kakilala po natin na aktibo po sa politika sa LGU nila. So meron po tayong nalaman. At ako naniniwala ako na ito ang pinakadahilan kung bakit at kung paano nanalo si Marcoleta. Si Marcoleta po na isang Iglesia ni Cristo. Teka lang, hanapin ko yung upuan ko, no? Ano tayo? Upo tayo. Mahirap nagsalita habang naglalakad. So, okay? So, banda dun pa yung upuan ko, no? Medyo malayo pa. So, ang daming tao ngayon dito sa Iloilo, no? Okay. So, balik tayo sa pinag-uusapan natin, no? Okay. Alam naman po natin, no? Na itong si Marcoleta po ay miyembro ng Iglesia ni Cristo. At syempre, susuportahan po yan ng block voting ng Iglesia. So ngayon, ang point natin dito, hindi po talaga ito base ito sa sa nakausap ko at sa experience ko rin. So hindi po talaga Iglesia ni Cristo ang nagpapanalo po kay Marcoleta, kundi po yung mga mayor at mga governor na tumatakbo po sa LGU. Teka lang banda dun yung gamit ko eh. Wait lang pag-usapan natin to kasi parang isipin nyo si Marcoleta po pro-China, di ba? Tapos hindi naman siya ganun charismatic na tao pero nanalo. So ito yung gamit ko pala. Okay, game usap tayo, no? Okay, no? So first of all, hindi naman tayo magpapakabiter. So congratulate pa rin po natin ang bagong senador elect Marcoleta, Rodante Marcoleta. Okay. So ang gusto ko lang sabihin dito, meron akong nadiskubre kasi dito na ginawa ng INC para po masigurado at mabraso po nila ang pagkapanalo po ni Marcoleta. Well, in the first place mga kababayan, ako talaga nagulat talaga ako na naging epektibo po ito. Kasi alam naman po natin na si Marcoleta, hindi naman po siya ganung charismatic na tao. 'Di ba? Nayayabangan nga tayo sa kanya no? Tapos hindi rin po siya pro-Philippines, pro-China po yan. Isipin mo ba naman, sabihin niya ba naman na walang West Philippine Sea? Diba? Ang meron lang South China Sea. At saka mga kababayan, si Marcoleta po is bukod nga po sa, kahit nga po napalpak po si Sara Duterte at obvious naman po na magdanakaw, kinakampihan niya pa. So ang dami pong red flag kay Marcoleta. Pero eventually bigla siya nanalo. So ito pala yung reason, no? So ito pala, wait na, lalaking ko lang yung mukha ko. So ganito pala nangyari, no? So ganito. Alam naman po natin na yung structure po ng government sa Pilipinas, presidente, vice president, tapos babagsak po yan sa governor in local, governor, congressman, and then mayor, vice mayor. Okay. So ngayon mga kababayan, itong lahat po ng mayor na tumatakbo po, halos lahat majority po ng mayor na tumatakbo po sa Pilipinas, umaasa po yan ng endorso ng Iglesia ni Cristo. Okay. So ngayon mga kababayan, ilan ba yung miyembro ng Iglesia ni Cristo? I think lang ata ko atas. I-search ko lang ngayon. Yun So kaka-search ko lang. So bali po sa search natin, estimatedly po 3 million po ang miyembro ng INC. At hindi naman po lahat yan botante. 'Di ba? So I think sabihin na natin kalahati. Sabihin na natin 2 million. 'Di ba? Yung 2 million, less than 2 million po yung miyembro ng INC. Okay. So ngayon, ang ganito pala ginawa nila para mapanalo si Marcoleta. So syempre, yung mga tumatakbo pong mayor sa buong Pilipinas na lumapit po sa INC, merong sample ballot. Sa sample ballot pala muna tayo. So sa probinsya po mga kababayan, at malamang dyan din po sa lugar ninyo, may sample ballot po na binibigay ang bawat mayor na tumatakbo. Okay, so ganon. So ngayon, ito base ito sa nakausap ko na siya po ay isa sa mga naging tauhan nga po
sa kampanya ng isang tumatakbong mayor. 'Di ba? Hindi ko na sabihin kung saan, pero ito yung napagkwentuhan namin eh. So ngayon, lumapit pala sila sa INC para i-endorso itong si mayor. So kasi si mayor naman po medyo malakas po sa survey, so pumayag po yung INC. Pero yun nga lang, merong kapalit. So yung kapalit, dapat kasama po si Marcoleta dun po sa sample ballot na ibibigay ni mayor sa kanyang constituents. Okay. At base rin po dito sa nakausap po natin, no, itong ginawa po ng INC ay hindi lang po ginawa sa isang mayor po na tumatakbo po sa Iloilo, kundi minaximize po nila kung sinong pwede at kung sinong papayag, gagawin po nila yon. Kaya ito pansinin lang ninyo ito sa mga taga Iloilo, kung meron mga taga Iloilo na makakapanood nito. Okay, pansinin ninyo kung kayo po ay nakatanggap ng sample ballot from anywhere or kung kahit kanino man, pansinin ninyo, nandyan palagi yung pangalan ni Marcoleta. Kasi po, kasama po sa deal ng Iglesia ni Cristo na i-endorso namin kayo ng pagka-mayor, pagka-congressman, or pagka-governor, basta isama ninyo sa sample ballot si Marcoleta. So, gets na. Pero mga kababayan, no, hindi lang sa pagiging bitter, pero syempre, win is a win. Diba? Panalo si Marcoleta, so i-congratulate natin. Diba? At alam naman po natin yung magiging political alignment po ni Marcoleta na siya po ay magiging senador, hindi po sa taong bayan para po sa mga Duterte. Congratulate pa rin po natin at pakiramdaman muna natin. Diba? Malay mo naman, diba? Baka matauhan yung tao. Pero itong sinasabi nga po natin na minaximize nga po ng INC yung block voting po nila at ginamit po nila yung sample ballot sa mga LGUs. Well, wala rin tayong pwedeng mabatikos doon kasi una sa lahat, hindi naman po kasi bawal yun. Wala po nilabag na batas doon. Nagulat nga ako, wala eh. Actually, naghanap talaga ako, wala po nilabag na batas doon. Ang lusot kasi ng INC dyan, ito ay kanilang religion belief or freedom. So, wala tayong magagawa doon. Ganun talaga. Pero, ang point ngayon natin, kasi itong sample ballot mga kababayan, tandaan po natin, malaki po ang impluwensya nito, especially po sa mga probinsya. Tandaan po natin, no, minsan po kasi tayong mga Pilipino, minsan hindi po natin nakukompleto yung 12. Di ba? So, ang gagawin natin, maghahanap na lang tayo kung sino pang puno natin sa 12. At yung sample ballot po na binibigay po ni Mayor, is posible pong maging, malaki po yung chance, actually, na maging basehan po ito ng mga botante na hindi mapuno yung 12 senador. Ito pero ito ang gusto ko malaman sa comment section ninyo, kayo po na nakatanggap po ng sample ballot from your LGU, no, na tumatakbo po, hindi lang kay Mayor, sa mga tumatakbo po dyan sa LGU po ninyo, tama ba yung nakita natin na yung lahat ng sample ballot po sa Pilipinas is merong pangalan po ni Marcoleta? Kasi nakakagulat dito mga kababayan, ito. Yung kamag-anak ko ata si Sol Aragones, di ba? Si Sol Aragones mga kababayan. Di ba? Kaya napansin niyo si Lenny. Si Lenny pumunta rin doon, si Marcoleta, pero hindi siya nindorso ni Lenny. Pinakilala lang po siya ni Lenny. Pansin na pati si Lenny mga kababayan naging biktima din po nitong ginagawa pong block voting ng INC. So, na-maximize po nila yung ganyang klaseng sistema at ang nakinabang si Marcoleta. Tandaan po natin mga ka-streetwise, no, si Leni Robredo ay inendorso po at nakuha po ni Leni Robredo yung block voting ng Iglesia ni Cristo sa Bicol, di ba? So, ito lang pansinin nyo lang kung sino yung inendorso ng INC sa lugar ninyo, di ba? Sila rin po ay sumusuporta kay Marcoleta. Kasama po yan sa kasunduan, no? And then mga kababayan, no, ito pag-usapan naman natin yung ate ko, si Sol Aragones. So, yung kay Sol Aragones naman mga kababayan, no, hindi naman po kasi siya inendorso ng Iglesia ni Cristo, pero inendorso niya si Marcoleta. So, ang point kasi dito mga kababayan, no, sinubukan po kasi ni Ate Sol na makuha po yung block voting ng Iglesia ni Cristo sa Laguna, pero hindi niya po nakuha. Kasi nga po, hindi gusto kasi ng Iglesia ni Cristo, no, yung conflict sa ABS-CBN. So kaya ngayon itong INC ang inendorso yung kalaban ni Sol.
Okay. So ngayon, syempre, ang point natin dito, ibang ano yun, ibang usapan yun kasi may conflict eh. Pero eventually, no, ganyan po talaga kalakas tong Iglesia ni Cristo. Eventually, in-endorse pa rin po ni Sol Aragones si Marcoleta. Di ba? So ang point natin dito mga kababayan, no, kasi ito yung nakuha kong balita dito sa kampo po ni Sol Aragones no, na kaya pala hindi inendorso ng INC si Ate Sol Aragones kasi nga may conflict sa ABS-CBN. So ang point natin dito, anong kinalaman ng ABS-CBN sa religion? Sabi ko sa inyo diba? Ayun, pag-usapan lang natin. Diba? Kasi ang point natin dito mga kababayan, no? In my own opinion, hindi ko po talaga gusto si Marcoleta. Una gusto ko siya. Pero eventually, nung pumapalig na po siya sa mali, hindi ko na siya gusto. Di ba tandaan po natin na ang salot po sa Pilipinas, Duterte. Di ba? At ang pinakabobong grupo po na political clan sa Pilipinas, kalan na kung tawagin natin, di ba? Duterte. Di ba? Saan ka nakakita na wala nang tama't mali, basta sila Duterte supporter. Yun palang kabobohan na. Kaya naman pala nung ito naalala ko na kaya naman pala nung 2022 election nung kasi tayo unity team di ba? Kasama natin yung mga Duterte sa kampanya Kaya pala ang tawag sa atin ng mga kakamping bobo. Yun naman pala, nadamay pala tayo sa kabobohan ng mga DDS. Yun pala yun. O tinan mo nga ano nangyari ngayon. Di ba? Some of the kakampings ang kakampi na natin. So yun mga kababayan, so yun lang, at least you got my point. So kayo po, ano po masasabi nyo nga po dito? Sa tingin nyo ba, tama ba itong napansin po natin na pambabraso po ng INC sa mga LGU para po manalo sa Marcoleta? So, ang ganda ng structure galing di ba? So yun at kayo po ba na nakatanggap ng sample ballot, papaki-comment po sa baba kung kayo ba ay nakatanggap ng sample ballot na andun ang pangalan ni Marcoleta. Kasi kayo po ang magpapatunay dito po sa claim po natin. Kayo po mga viewer na makakapanood po nito. So yun so pakicomment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. At yun naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga ka-Streetways. So kita na ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.